Magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa aming munting channel. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Umuungol na isnubsob ni Catherine ang mukha sa unan ng magising. Parang binibiyak ang ulo niya sa sobrang sakit. She groaned. Naparami yata ang inom niya kagabi dahil lalong tumitindi ang pagkirot ng kanyang ulo. Light-headed, she went to the bathroom to pee. Nang matapos ay agad din siyang bumalik sa kama. Ibinagsak niya ang sarili sa kama. Ipipikit na lang niya mga mata nang biglang matigilan. Paano? Bumalik sa isip ang nangyari kagabi. Napaupo siya. Nanlalaki ang mga mata. Umattend siya ng party pero inatake siya ng guilt sa kasalanan kay Anthony kaya katulad ng dati ay bumaling na naman siya sa alkohol. Pagkatapos maghahating gabi na, natatandaan niyang nakipag-flirt siya sa isang lalaki at nagsalo pa sila sa isang mainit na halik. Pagkatapos noon, bago pa tuluyang maputol ang kanyang kontrol, umiwas na siya sa lalaki. She frowned. Kapag kwan iinilinga ang paningin sa silid, iyon ang silid na ginagamit niya kapag naroon siya sa bahay bakasyonan ni Anthony. Paano ako nakauwi? Namamangha niyang tanong sa sarili. Pagkatapos ay natutup niya ang bibig. Hindi ba siya nananaginip lang? May prinsipe bang tumulong sa kanya at nag-alok siyang ihatid? Mariin siyang pumikit at pilit na inaalala ang lahat. Tiningnan niya ang sarili. She wore a nightgown. Nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang lumabas ng silid. Lorna? Lorna? Pagtawag niya sa kasambahay. Lumitaw naman agad itong mula sa labahan sa likuran. O ate, gising na po pala kayo. Paano niya tatanungin si Lorna sa nangyari kagabi? Lumunok siya. Lorna? Ano, yung lalaking naghatid sa akin kagabi? Damn! Pakiramdam niya ay lalong sumakit ang kanyang ulo. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Lorna. Her eyes shone like she had remembered something so spectacular. Umalis din siya kagabi ate. Nariyan ang kotse mo. Yung purse mo naroon sa drawer mo. She thought she was dreaming. Maraming taon na nakakaraan ng huli siya managinip nang hindi tungkol sa naging kasalanan niya. Kaya natawag niya ang lalaki na Prince Charming. God! Kung ganoon, ay hindi lang siya basta nananaginip kagabi. Hindi pa naginip ang tila malalakas na bisig na bumuhat sa kanya. Then, he tucked her tenderly in bed. Hindi imposible na ang lalaking yon ang gumawa nun. Lorna, sinong nagpalit ng damit ko? Ako po ate, pero ano? Napalunok siya. Anong nangyari kagabi? Paalis na sana siya ate. Nang umungol ka, parang balisa ka. Muling ngumiti ng makahulugan si Lorna. Piniyapa ka niya ate. Hindi siya umalis sa tabi mo hanggat hindi nagiging payapa ang pagtulog mo. Lorna said in a tender tone. Catherine was stunned. Parang may humaplos sa kanyang puso. Siguro dahil sa katotohanan may tao nag-aalala sa kalagayan niya. Base sa kwento ni Lorna, mukhang mabuting tao ang lalaki. Kung tutuusin ay pwedeng-pwede siya nitong pagsamantalahan. Pero mas nag-alala pa sa kanya. Iyon din kaya ang lalaking nakasayaw niya kagabi at nakahalikan? Namura niya ang sarili. Ngayon ay inilagay niya sa alangan sitwasyon ang sarili. Obviously, kilala na siya ng lalaki. Kung sino man yun. Samantalang ito ay hindi niya alam ang itsura. Hay! Isang malaking leksyon iyon sa kanya. Sa susunod ay sisiguraduhin niyang hinding-hindi na siya iinom sa pampublikong lugar. Diyos ko ate! Namimilipit na wika ni Lorna na pumukaw sa atensyon niya. Agad naman siya nag-alala na baka may masakit sa kasambahay. Bakit? Ang gwapo niya! Tumitiling wika ni Lorna. Humawak pa sa braso niya. Ate Catherine, Diyos ko, saan kaharian mo ba siya nakilala?
Hindi siya prinsipe, ate. Hari siya. Hari ng mga gwapo. Hindi napigilan ni Catherine ang bahagyang pagtaas ng kilay. Ganun ba siya kagwapo? May sinabi ba siyang anuman? Wala, ate. Napatango na lang siya. Kumusta si Rafael? Tanong ni Gabby sa kausap na si Alan sa telepono. Nag-aalalang sumulyap si Alan sa nakasarang silid ni Rafael. Magtatatlong araw na siyang wala sa mood. Kanina marami na naman siyang nabasag na kasangkapan. Bumuntong hininga si Gabby. Kumain ba siya? Sinulyapan ni Alan ang personal dietitian ni Rafael. Kailangan ni Rafael ang serbisyo ng isang dietitian na nakakaintindi ng sakit nito dahil maraming pagkain ng bawal sa lalaki. Dala ng dietitian ang tray ng tanghalian ni Rafael. Sininyasan niya ito na iwanan ng tray sa isang counter na nasa gilid. Halos hindi siya kumakain. Hindi rin lumalabas ng silid niya. Ang doktor niya, tinawagan mo na? Tumango si Alan kahit hindi nakikita ni Gabby. Oo, kahapon inarito siya. Hindi naman seizure kundi depression ang umatake kay Rafael. Cheer him up, Alan. Ikaw sa ating lahat ang higit na nakakakilala kay Rafael. Mas matanda kay Alan ng 2 taon si Rafael. Anak siya ng dating katulong ng mga ito. Bata pa lang si Rafael ay alam niyang espesyal na ito dahil sa sakit nito. He was a lonely boy. Hindi naranasan ni Rafael ang normal na kabataan dahil sa kondisyon nito. Kinaibigan niya ito kahit mga ba napakasuplado at bugnutin. And then one fateful day, inilagay ni Rafael sa alanganin ng sariling buhay para lamang mailigtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Sakay siya noon ng kabayo ni Rafael nang sa kung anong dahilan ay nagwala ang hayop. Nahulog siya. Ang masama ay pumulupot sa leeg niya ang tali habang nagwawala ang kabayo. Si Rafael nakagagaling lamang sa isang atake at delikado ang paglabas ay hindi nagdalawang isip na tumakbo sa kwadra at kumuha ng isa pang kabayo para masaklolohan siya. Rafael, bumalik ka sa loob! Bumalik ka! Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Alan na makitang paparating sa kanya si Rafael. Sakay ng kabayo. Sa likuran nito ay nagkakagulo ang iba pang mga tauhan sa paghabol sa kanilang amo. Pati ang mga magulang ni Rafael ay mahabol din. They were all in horror. Alam nilang lahat kung anong mangyayari kay Rafael. Hawak niya ang tali sa kanyang leeg kaya hindi naman siya masyado nasasakal. Bagaman, nabubugbog na ang katawan niya dahil sa mga sipa ng kabayo at paghila nito sa kanya. Diyos ko, Rafael! Bumalik ka sabi sa loob! Ah! Hiyaw ni Rafael. Alam niyang dahil iyon sa sakit. Pumapatak na ang luha ni Rafael at mariing kagat-kagat ang labi dahil sa sakit na alam niyang sumisigid sa mga kalamnan nito. Rafael, bumalik ka sa loob! Bumalik ka sabi! Huwag mo kong intindihin, kaya ko to! Rafael, huwag matigas ang ulo mo! Pero hindi nakinig si Rafael. Kahit halata, ang tila impyernong sakit ng pinagdadaanan ay nagpatuloy ito sa paglalo sa kanya. Pumatak pa nga sa katawan niya ang mga luha ni Rafael habang tinutulungan siya nitong makawala sa tali. Kapag binabalikan ni Alan ang pangyayaring yun, hindi niya maiwasang hindi maging emosyonal. Teenagers pa lang sila noon ni Rafael. Nakaligtas siya habang si Rafael ay 2 linggong nanatili sa ospital. Noon niya itinalaga ang sarili na titingin sa lalaki. Halos kapatid na siya ni Rafael. Ganoon din naman ang turing nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Susubukan ko. Sige, balitaan mo ko agad ha. Salamat. Ani ni Gabby. Ibinaba ni Alan ang telepono kapag kuwan idinampot ang tray. Nag-warning knock siya sa pinto ng silid ni Rafael bago pinihit ang seradura. Rafael? Kadiliman ang sumalubong sa kanya pagpasok. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Darkness had been Rafael's world. Hindi niya tinangkang buksan ang ilaw dahil kabisado na niya ang bawat sulok ng silid ng kaibigan. Nakapasok siya roon at naibaba ang tray sa mesa nang walang aberya. Rafael, oras na ng pagkain mo. Tinungo niya makapal na kurtina at bahagyang inililis iyon. Sapat lamang para papasukin ang liwanag sa silid. Ang liwanag ay sinasala pa ng tintad na bubog ng sliding window. Nakita niyang nasa kama si Rafael. Patagilid
na nakahiga pero hindi naman tulog. Bahagyang nakabukas ang mga mata. Ang mga palad ay ginawang unan at naka-knee chest position. Ang cellphone ay naglalabas ng isang mahinang tunog. I've kissed you only once but I keep wondering why. It seems I've kissed your lips so many times. I know you only now, but I keep wondering why. It seems I've known you forever. Gusto ko siya makita, Alan. Sabi ni Rafael. Pabulong lang iyon pero malino naman niyang narinig. Sino? Ang magandang babaeng doktor ang tinutukoy ni Rafael. Ang babaeng sa kauna-unahang pagkakataon ay kumuha ng atensyon ng kaibigan niya. Alam niyang doktor ang babae. Oh well, ang basic information tungkol sa babae alam na niya. Alam nila ni Rafael. Iyon ay dahil ipina-background check nila ang babae. Sa utos nito syempre, hindi may pagkakaila na nakuha talaga ng babae ang atensyon ng kaibigan. Alan could see it in his eyes. Si Dr. Allison? Sige, dadalhin ko siya sa'yo. Wika ni Alan. According to Rafael's doctor, Rafael's condition could cause depression and affects the brain by producing peculiar behavior. Ilan sa mga iyon ay ang pagwawala. Siya ang umaayos ng mga iyon at hindi siya magsasawang gawin ng lahat para kay Rafael dahil mahal niya ang lalaki bilang kapatid. Hindi, ako ang pupunta sa kanya. Pagtanggi ni Rafael. Mabuti, ibig sabihin yun ay lumipas na ang mood swings nito. Oh, di kumain ka na. Ayusin mo ang sarili mo at mamayang hapon. Paglubog ng araw, pupunta tayo sa Manila. Bago sumikat ang araw pagkatapos nila maihatid ang babae sa tinutuluyan nitong rest house, ay nagyaya si Rafael na umuwi sila sa isla. Ang islang pagmamayari ng pamilya ni na Rafael. Kinabukasan na inatake na ng depression si Rafael. Kakaibang sigla, ang hatid kay Rafael ng kalamang makikita uli niya si Catherine Allison. 3 araw na ang nakakaraan mula na mangyari ang part of destiny. Maayos nilang naihatid si Catherine sa rest house na tinutuluyan nito. Rafael could not believe how gentle he had been to her. Lalong hindi siya makapaniwala sa damdaming binubuhay ni Catherine sa kanya. Hindi niya yun mapangalanan, hindi niya alam kung ano ang tawag. Napakarami nun, nagsisiksikan sa loob ng dibdib niya. Isa lang ang malino sa kanya. He wanted to see her badly. Marahil ay dahil sa halik na pinagsaluhan niyo, Rafael, at sa epekto niyon sa'yo. Anong isip niya? He groaned. Well yeah, that too. Ang halik ni Catherine ang mga labi nito, ang malambot na katawan, ang amoy, ang init na sumisingaw mula sa katawan nito na nagsisindi ng apoy sa katawan niya. Kung hindi siya ay natake ng depression, sana ay nung araw ding iyon ay nakapagkita siya sa babae. Mariin siyang pumikit. Kapag kuwan ay nagmulat din agad at tumingin sa labas ng kinalulunan ng chartered plane. Kulay kahel na ang langit dulot ng paglubog ng araw. Sinasamahan iyon ng mapuputing kumpol na mga ulap. Pero hindi niya iyon magawang hangaan. Rafael had been sheltered all his life. Yun ay dahil tinataglay niya ang isa sa mga pambihirang sakit sa mundo. Ang porphyria, it was a rare kind of disease. Bagaman ayon sa pag-aaral ay genetic umano yun. Marahil ang isa sa mga kanununuan niya ay nagtaglay rin ng ganoong sakit. Ang mga taong may porphyria ay numero 1 kalaban ng sikat ng araw. Sa unang tama pa lang ng sikat ng araw sa balat niya ay makakaramdam na siya ng grabing sakit. Kapag matindi ang sikat ng araw, agad na namamaga ang balat niya. Puputok at kukulo na animoy na susunog. Kaya mas kilala ang sakit na iyon sa tawag na vampire disease. Bawal na bawal kasi silang masikatan ng araw. And so darkness is their world. Ayon sa siyensya at sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang porphyria ay pinagmula ng pagkakaroon ng legend o ng sinasabing existence ng mga vampira. Para kasi sa mga vampira ang mga symptoms ng porphyria: allergic sa araw, maputla, iyong malalang kaso ay namumula mga mata, at minsan kapag maraming atake ay umiimpis ang balat. Lalo na sa gums dahilan para lumitaw, ang ngipin na animoy tinutubuan ng pangil. And bawal din sa diet niya ang bawang.
Yes, there were medicines. A pharmaceutical-grade beta-carotene may be used in treatments. A bone marrow transplant could be used in patients, and sometimes blood transfusion. Pero panandalian lang ang mga yun. Hindi pa natutuklasan ng siyensya ang permanenteng lunas sa sakit. Ang depression, mood swings, abdominal pain, seizures at minsan, mental illness ay ilan lamang sa mga hatid ng sakit sa isang taong nagtataglay ng porphyria. Masusing pinag-aaralan ni Catherine ang iginuhit. Nakamaskarang mukha iyon ng isang lalaki na may nanunuot na mga mata at sensual na mga labi. Hindi niya mapigilan ang sarili. Pumikit siya at sa isip ay binigyang buhay uli ang halik na naganap sa pagitan nila ng lalaki. That mind-blowing kiss they shared. The feel of his hot palm against her skin and his gaze that could make her skin prickle, stirring a kind of excitement within her that was so peculiar to her. Napaungol siya. Hindi pwedeng hindi siya maapektuhan kapag binabalikan ang naganap na halik sa pagitan nila ng lalaki. And worst, her body was asking for him. Binubuhay ng lalaki ang kanyang dugo. God, Catherine, anong nangyayari sa'yo? Pulalas niya sa isip. Alam niya kung sino ka. Pero dumaan na ang mga araw pero hindi siya nakikipagkomunikasyon sa'yo. Just forget him. Forget the kiss. Oh no, napaka-imposible yata na makalimutan niya ang lalaki. Ang lalaking nagawang palisi ng alalahanin niya tungkol kay Anthony. Yun nga lang, ito naman ang pumalit sa isip niya. Sino bang lalaki? Bakit binigyan siya nito ng ganoong pakaramdam? Kailan niya ito makikita? Makikilala? Kailan uli niya matitikman ang mga labi nito? Catherine! Kastigo niya sa sarili. Ilang sandali pa at narinig na ni Catherine ang pagkatok ni Lorna sa silid. Ate Catherine! Nasa ibaba po si Sir Anthony. Ano siya nakasambahay? Sige, bababa na ako. Ipinaloob na niya ang sketchbook sa drawer ng bedside table. Anthony promised her yesterday that he would take her to dinner. Hindi kasi nito natupad ang huli niyang napagkasundo ang dinner. Nakabihis na siya at nakaayos. Nagwisik na lang siya ng pabango at lumabas na ng silid. Nakaupo si Anthony sa sofa at tila abala sa pagkutingting sa hawak na cellphone. Aminado si Catherine na gwapo si Anthony pero hindi tumili at kinilig si Lorna na katulad ng pagtili nito kanina sa lalaking nakilala niya sa party. Tumayo ang lalaki at agad na ibinulsa ang cellphone. Shall we go? Casual nitong tanong. Catherine nodded. Kahit gwardyado ang emosyon sa mga mata ni Anthony. Pakiramdam niya ay may bumabagabag sa lalaki. Para bang tulad niya ay hindi matahimik ang isip. Lumabas sila ng bahay. Anthony opened the car door for her. Nakasakay na si Catherine sa passenger seat nang mapansin ng isang itim na kotse sa labas ng gate. Napalunok siya. Baka siya yun. Tumingin siya sa rearview mirror. Naroon pa rin ang sasakyan. Kumabog ang dibdib niya na tila sumusunod ang sasakyan sa kanila. Ikaw nga ba? Ikaw nga ba yun? Pagkaraan ng kalahating oras ay magkaharap na sila ni Anthony sa isang fine dining restaurant. Kumain si Anthony. Panay ang paghugot ng buntong hininga at minsan ay animoy tagus-tagusan kung tumingin. Anthony, okay ka lang ba? His eyes became wary. Inabot niya ang braso ng lalaki at marahang hinaplos. If you're not feeling well, sana hindi na lang natin. I'm fine. Nakakunot ang noon nitong putol sa kanya. Magsasalita pa sana uli si Catherine nang lumampas ang paningin niya kay Anthony at tumiretso sa kabilang mesa. Kung saan agad na nag-ugnay ang mga paningin nila ng nag-iisang lalaki na nakaupo doon. When their eyes met, she felt as though everything around her had frozen in a blur of color. There was only her and him nang sa wakas ay magawa niyang putulin ang pag-uugnay ng kanilang mga mata. Hindi naman niya maiwasang suriin ang bawat bahagi na mukha ng lalaki na animoy isa itong di pangkaraniwang specie na noon lamang niya nakita. A kind of specie that was very captivating. He had black eyes, or were they dark brown? Tila nanunuot hanggang buto ang tingin nito.
Binagayan ang mga mata nito ng makakapal na kilay. Matangos ang ilong at ang mga labi. Damn, but they look luscious. Hindi na siya magugulat kung lahat ng babae ay hihilinging mahalikan ang lalaking ito. His hair was neat and well-groomed. Kulay blue na polo shirt ang pang-itaas nito. At hindi niyo naitago ang malalapad nitong balikat. He looked strong. Sa kaliwang wrist nito ay naroon ng isang mamahaling brand ng relo. Ang sabihing gwapo ang lalaki isang understatement. He was so full of charm and very gorgeous. Sigurado si Catherine na noon lamang niya nakita ang lalaki. Pero bakit napakapamilyar nito sa kanya? It was as if she knew him. O noon nga lang ba niya ito nakita? Could it be that he was the man in the party? Posible. Alam niyang posibleng ito ang lalaking iyon base sa pagkabog ng kanyang dibdib. Base sa paraan ng pagtingin nito sa epekto niyon sa kanya at ang mga labi nito. Nagising si Catherine mula sa pagmamasid sa lalaki nang mapansin niya na naniningkit ang mga mata nito. His eyes became darker. Para bang may hindi ito nagustuhan. And yes, nakatingin pa rin ito sa kanya. Tumambol sa kaba ang kanyang dibdib. Nagbawi siya ng paningin. Walang ano-ano ay tumunog ang telepono niya. Unregistered number ang caller. Napasingap siya nang makitang may hawak na cellphone ng lalaking kanina pa tinitingnan at nakatapat iyon sa tainga nito. Muling nagsalubong ang mga mata nila. Siya nga yun. Nag-excuse siya kay Anthony bago sinagot ang tawag. Hello? For the life of her, hindi niya magawang bawiin ang paningin sa lalaki. Kaya naman kitang-kita niya nang lumambot ang ekspresyon na mukha nito at gumuhit ang ngiti sa mga labi. Muntik na siyang mapasinghap. Hindi niya malaman kung bakit tila may mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Oh sure, she was not naive. Hindi lamang niya alam kung bakit nagdudulot ang lalaki sa kanya ng nakalilitong pakiramdam. Ako ito, sabi ng nasa kabilang linya. Baritono ang tinig. Iyon ding mga katagang iyon ang nabasa niya sa pagbuka ng bibig ng lalaki na nasa kabilang lamesa. Dumaan ang kilabot sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Kilabot na hindi dulot ng takot, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Sinulipan niya si Anthony. Hindi siya nito napapansin dahil tila malayo na rin ang nalalakbay ng isip nito. Siya nga. Paano kaya nakuha ng lalaki ang number niya? Marahil ay kinuha nito sa cellphone niya o itinanong kay Lorna. Kinalma niya ang sarili. I'm sorry but you are... Tumawa ang lalaki. Gusto na naman niyang kilabutan sa timbre ng boses nito. It was very manly. Very sexy. Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo, Catherine? Una tayo nagtagpo sa... Ano nga ulit yun? Party of Destiny, right? Tudyo nito sa napakasensual na tinig. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi nang maalala ang mapusok na halik na pinagsaluhan nila. Gusto mo bang malaman ang pangalan ko, Catherine? Ang tingin nito ay tila nanunuot hanggang buto. His heated stare plus the sensuality in his voice created turmoil in Catherine's system. Yes? Nasabi na niya iyon bago pa niya maisip ang komplikasyong kaakibat niyon. At pwede ko bang malaman ang rason kung bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Napalunok si Catherine. This man was making her stomach shudder. Ang paraan ng pagtingin nito, ang boses, ang sexuality, ang kagupuhan nito. Everything about this man was so hot. Dahil alam mo ang sa akin. And so I could thank you for not taking advantage of me. For taking care of me that night. Shit, bakit ako nauutas sa lalaking to? Rafael. Ang pangalan ko ay Rafael Cabrera. Well, thank you, Rafael. Ang lalaking kasama mo. Ano mo siya? Pakiramdam ni Catherine ay lalong tumagos sa mga buto niyang titig ng lalaki. For a moment, she felt shy and conscious. Oh, why on earth did this man make her feel like she was a teenager? Isang teenager pero gusto niyang hagkansiyan nito ng mariin sa mga labi.
Gusto niyang... Boyfriend mo ba siya, Catherine? Napasulyap siya kay Anthony. Mukhang nasa ibang dimension pa rin ang isip ng kasama. Ibinalik niya ang tingin sa lalaki sa kabilang mesa at tinaasan ito ng kilay. Bakit mo tinatanong? It's none of your business, don't you think so? Oh, believe me baby, it's my business now. It has been my business since the day I saw you. Tila sigurado nitong sagot. Hindi nakuhang sumagot ni Catherine, lalo na nang ngumiti ng makahulugan ng lalaki. Answer me. Ano mo siya? Tanong nito demanding ang boses. Isang kaibigan. Muli ay nakita niya ang pagsilay ng napakasensual na ngiti sa mga labi ng lalaki. Hindi ako pinatatahimik ng halik na yon, Catherine. Sabihin mo, ganun ka rin ba? Napalunok siya. Nakita iyon ni Rafael. Oo. Ngumiti si Rafael, halatang nasiyahan sa pag-amin niya. Natutuwa ako dahil hindi ka ipokrito, Catherine. I'll see you later, baby. Pinigilan ni Catherine ang mapaungol. Why, she could feel the heat of the pit of her stomach. Damn that man! Tumayo na si Rafael at lumabas ng restaurant. Tunog ng cellphone ang gumising kay Catherine kinabukasan. Kinuha niya yon at sinagot na hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Hello? Paus niyang wika. Magandang umaga. Anang tinig na agad na bumuhay ng dugo sa kanyang katawan. Mabilis siyang napabarikwas. Tila bula na pumutok sa hangin at naglaho sa kawalan ang antok niya. Tumikim siya. Who the hell gave you the right to wake me up at this early? Pagkatapos ko mag-expect na magpapakita ka sa akin kagabi, alam na lalaki kung paano laruin ang mga barahan nito. Alam marahil na attracted siya rito kaya pinananabik siya. Napasulyap si Catherine sa luminous clock na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. 15 minutos bago mag-alas 4 ng umaga. Ang oras. Magandang umaga rin sa akin. Tumatawang komento ni Rafael. Ipagpaumanhin mo kung hindi ako nakarating kagabi. Something came up. By the way, your husky voice is making me... Oh, never mind. Alam kong nagtataka ka kung bakit ako tumawag ng ganitong oras. Well, I was wondering kung pwede kitang yayain na mag-jogging? Mag-jogging? Pag-ulit niya. Yun ang unang pagkakataon na may lalaking nagyaya sa kanya na mag-jogging. Nagdodorm siya nung nag-aaral pa siya sa medical school. Walang mintis ang pagtakbo niya tuwing umaga. Nang maging lisensyadong doktor na siya, saka natigil ang hilig niya sa pagtakbo. Paano? Hindi na siya makahanap ng oras. Isa pa, talagang naapektuhan siya sa kasalanan niyang nagawa kay Anthony. Yap, actually nagmamaneho na ako patungo sa bahay mo. So, ano sa palagay mo? Mapagbibigyan mo kaya ako? Napamulagat si Catherine. Papunta ka rito as in sandali. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Ikaw rin yung sakay ng itim na kotse kahapon, hindi ba? Oo, ako nga yun. Catherine, kapag interesado ka sa isang tao, aalamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Aalamin ang lahat? Sandali. Ibig bang sabihin ay pinaimbestigahan mo ko? Nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Halos nai-imagine na niya ang pagngisi nito. Hindi ko naman binungkal ang talambuhay mo. Inalam ko lang kung saan ka nakatira, kung anong gusto mo. Mga ganoong bagay. Pwede bang mamaya na natin ipagpatuloy ang usapang ito? I'm driving. Ilang minuto na lang at nariyan ako. Hi! You're not giving me any choice, are you? Tumawa ang lalaki. Hindi niya napigilang hangaan ang boses nito. Grabe ang epekto niyon sa kanya. Please? Okay. Nasanay siyang tumakbo na mag-isa kaya hindi niya alam kung bakit pumayag siya sa paanyaya ng lalaki. Isa pa, kahit papunta na ito sa bahay niya, kung ayaw niyang pumayag ay hindi naman siya nito mapipilit, right? Pero ang lalaki ay tila may kapangyarihan na kaya siyang pasunurin. Great! Nawala na sa linya si Rafael pagkatapos. Mabilis ang naging kilos ni Catherine. Agad niyang inayos ang sarili. She tied her hair into a ponytail. Nagsuot siya ng shorts, sports sando at sneakers. Nakadama siya ng excitement.
Handa na siya nang marinig ang pagbusina ng isang sasakyan sa labas. Kumuha siya ng towel. Kapag kwan ay mabilis siyang gumawa ng note para kay Lorna. Idinikit niya yon sa pinto ng refrigerator. Lumabas na siya ng bahay. Nakita niya si Rafael na nakasandal sa gilid ng kotse. Naka-jogging pants, hooded sweater at sneakers. Nang ngumiti ang lalaki tila biglang lumiwanag ang paligid. And dear, nanlalambot ang mga tuhod niya. Hey, good morning. Bati ni Rafael bago inabot ang mga kamay niya. Halos mapapitlag si Catherine sa pagragasa ng kung anong emosyon sa kanyang dibdib. Sa pagkagulat niya, dinampian ni Rafael ng halik ang sulok ng kanyang mga labi. Good morning. Bati niya sa lalaki. She felt butterflies in her stomach. Kung hindi lamang niya napigilan ang sarili, umanggulo na siya at sinalubong ang mga labi nito. God! Naubos yata ang lakas niya sa pagpigil na ginawa niya. Nahigit ni Catherine ang hininga nang hawakan ni Rafael ang baba niya at bahagyang itaas para salubungin ang mga mata nito. Naghinang ang kanilang mga paningin kapag kwan ay bumaba ang mga mata nito sa kanyang mga labi. Rafael, usal niya. Ang mga kamay niya ay nangangati, hindi mapakali. Tila nais na mga iyon na humanap na makakapitan sa katawan ng binata. Salamat at hindi mo ko binigo. Halos pabulong nitong usal. Ang mga daliri nito ay humaplos sa mga labi niya. Feeling their softness, shivers ran down her spine. Rafael, hindi pa man siya tumatakbo, ay parang hinihingal na siya. Yes? Anong ginagawa mo? Gagawin pa lang. Anito kapag kwan ay yumuko at inangkin ang mga labi niya. Agad na naiki Catherine ang pananabik na matikman uli ang halik ng lalaki. Binigay na rin niya ang nais ng hindi mapalagay niyang mga kamay. Tumaas ang mga iyon at mahigpit na nanguyapit sa mga braso ni Rafael. Katulad ng unang halik na pinagsaluhan nila. Sa unay malumana yun, hanggang sa unti-unting lumalim at naging mapusok. Kakatwa dahil tila natagpuan nila ang perpektong ritmo ng mga labi nila. The man was really intoxicating. He kissed her and desire bloomed between her legs, closed up her throat, and flared through every nerve ending. Habang lumalalim ang halik ay lalo silang nagiging mas pisikal sa isa't isa. They wanted more intimacy. Nang matapos ang halik, ang makapugtong hiningang halik, nakaramdam ng kakontentuhan si Catherine. Oh, her skin was still tingling with sensation. She felt something she had not felt with her past lovers. Oo, naroon pa rin at lalo pang tumitindi ang sensual na atraksyon na nararamdaman niya para kay Rafael. Sparks flew between them. Tila biglang may umawit ang mga ibon sa paligid. Namumulaklak ang mga bulaklak at tumutunog ang mga anghel ng kanilang mga trumpeta. Meron uling fireworks. Oo, may ganoong epekto talagang halik ni Rafael. It was magical at hindi na siya makapaghihintay na mangyari ang susunod na halik. Alam niya na ganoon din ang nararamdaman ni Rafael sa kanya. Nakakaramdam siya ng atraksyon sa isa't isa. And she was old enough to acknowledge that strong feeling and act on it. Basta walang komplikasyon ay handa siyang laruin ang larong yun. God, sino ba ang makakasisi sa kanya? Ang lalaking ito'y animoy regalo ng Diyos sa kababaihan. Kailan nga ba siya huling nakaramdam ng pisikal na atraksyon para sa isang lalaki? Halos 8 taon na ang nakakaraan. Nasa Amerika pa siya noon. Nagkataon lamang na alam niya kung ano ang kanyang gusto. At si Rafael, gusto niya ang lalaking to. Wow, usal ni Rafael. Ikinasiyan niya ang pagniningning ng mga mata ng lalaki. That was great. Halos hindi kita kilala, Rafael, sabi ni Catherine bilang pag-amin sa malakas na epekto nito sa kanya. Nagwawala ang hormones niya kapag tinititigan siya ng lalaki. Bakit hindi? Danielle was so gorgeous. Taglay nito ang makapangyarihang mga mata at sensual na mga labi. In fact, she would not raise an eyebrow if she discovered that Rafael's middle name
was God's gift to women. Pero hindi natin kailangan kilalanin muna ang isang tao bago tayo mahumaling sa kanya, Catherine. And I am speaking at this for myself. When I first saw you, pakiramdam ko, hinihigop mo na ako. Wala na akong ibang makita at maisip kundi ikaw. Ang atraksyon ay dumarating na walang babala, Catherine. At umaalis nang walang babala. Gusto sana niyang itanong yun dahil iyon ang naranasan niya sa naging atraksyon niya sa mga lalaki. Dumarating at nawawala. Alam ko. And now what, Catherine? Handa ka bang tanggapin ang atraksyong iyon? Kaya mo bang kilalanin iyon at umakto ayon dito? Handa ka ba sa lahat ng mangyayari? Because we're too hot for each other, Catherine. Para tayong sasabog kapag nagdidikit tayo. And yet, pareho nating alam na tayo lamang dalawa ang makakapawi sa nararamdaman natin. Sarili lamang natin ang lolokohin natin kapag hindi natin yun pinansin o binaliwala. This thing won't go away until we face it and act on it. Pareho tayong single, Catherine. Walang komplikasyon sa buhay. Sambit ni Rafael. Wala ako rito kung hindi ko kinikilala yun. Ang atraksyon. Ang malakas na atraksyon. At oo, handa ako sa lahat ng pwedeng mangyari. Pakli niya. Ano pa ba ang silbi kung ipagkakaila niya ang nararamdaman niya? Hypocrisy was not her cup of tea. Alam niyang tama ang lahat ng sinabi ni Rafael. Good. Nasisihan akong malaman na nagkakaintindihan tayo, Catherine. Wala nang mas sasaya pa kapag nagkakaintindihan ang dalawang tao sa kanilang nararamdaman, hindi ba? Nasisihang wika nito. So tara na. May alam akong magandang lugar na magandang takbuhan. Matipid siyang ngumiti. Okay. On the way. Catherine and Rafael shared smiles and glances. Ilang minuto lang at nasa isang parke na sila. Nag-warm up muna sila bago nagsimulang tumakbo. Meron na ring mangilan-ngilang jogger kahit napakaaga pa. Si Rafael ay agad umalalay sa pagtakbo niya. Dapat ay nagko-concentrate si Catherine sa pagtakbo, subalit hindi niya magawa. Naaagaw ang atensyon niya ni Rafael na hindi niya maiwasan na palihim na sulyapan. Isinuot nito sa ulo ang hood ng sweater as if he was in the own world too. Overall, Rafael looked athletic. The man was so oozing with sex appeal. Nagulat pa siya nang bigla siyang sulyapan nito. Huling-huli siya na nakatingin. Nagawa niya magkibit balikat at napatitig siya kay Rafael. Bakit ba binihayaan na lalaking ito ng perpektong physical features at sensual na mga labi? Catherine, sandali. Tawag nito at tumakbo papunta sa harap niya. Napilitan siyang tumigil sa pagtakbo. Bakit? Mula sa bulsa ng suot nitong hoodie ay inilabas ni Rafael ang isang iPad. Gamitin mo to. No thank you. Sige na. Bago pa siya makahuma ay inilagay na ni Rafael ang earphone sa magkabila niyang tainga. Napatitig na lang siya sa binata. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Masuyo siya nitong nginitian. Masaya ako na dumating ka sa buhay ko, Catherine. Napamata si Catherine sa lalaki. Hindi siya sigurado kung tama ba ang narinig niya. Dahil sa earphones na nasa mga tainga niya, pumailan lang din sa pandinig niya ang introduction ng isang kanta. Let's go? Ha? Sinulya pa ni Catherine ang kalangitan sa bandang silangan na nagkukulay kahel. Palatandaan na sisikat na ang haring araw. Katatapos lang nila mag-jogging ni Rafael. Hindi ka ba fan ng sunrise? Baling niya sa lalaki. I hate sunrise. Sabi nito. Nakakunot ang noo. Napamaang si Catherine dito. Ang lalaki lamang ang taong kilala niya na hindi nakaka-appreciate ng kagandahan ng pagsikat ng araw. Hindi lang nito iyon na-appreciate. Hate pa ang ginamit na salita. Kinuha nito ang kamay niya at pinisil. Sumikdo ang puso niya. Ang epekto ng pagpisil nito sa kamay niya ay parang mahihinang hampas ng alon na namamaybay sa bawat kalamnan niya. Besides what? Sambit niya. Well, let me see. Do you wanna know some bits and pieces of information about me?
Bits and pieces? Maliliit na bahagi at piraso ng tungkol sa pagkatao nito. Gusto niyang kilalanin ng husto ang isang Rafael Cabrera. At kapag gusto niyang kilalanin ng isang tao, nangangahulugan na iyon ay maraming bagay. Gusto ba niya na maging bahagi ito ng buhay niya? Iwinaksin niyang isipin yun. Gusto mo bang makita ang tinutuloyan ko, Catherine? Ha? Oo. Sige. Kung ganoon ay tayo na. Sige. Hindi napigilan ni Catherine na palihim na sulyapan si Rafael habang nagmamaneho ang lalaki. Kapag niyaya siya nitong pumunta sila sa buwan, ay sasama siya. Hindi niya alam pero tila may kung anong kapangyarihan sa kanya ang lalaki. Tila susundin niya anuman ang sabihin nito. Hindi niya ito dapat pagkatiwalaan ang lubos. Pero hindi niya magawang pairalin ang mga lohikong rason sa isip niya. Isa lamang ang malinaw sa kanya at iyon ay ang kagustuhang makasama ang lalaki. Huwag mo kong titigan ng ganyan, Catherine. Baka maaksidente tayo. Sita nito. Sa harap ng kasada, nakatutok ang paningin. Agad namang nag-init ang mga pisngi niya. Sinulyapan siya ni Rafael at binigyan siya ng isang pilyong ngiti. Bago ibinalik ang paningin sa kalsada. Kapag kwani hinagilap nito ang palad niya at hinalikan. Nagdulot iyon ng pagragasa ng sensasyon sa katawan niya. Ilang sandali pa at pumapasok na ang sasakyan sa isang high-rise condominium sa Alabang. Narito na tayo, ani ni Rafael nang maayos na maiparada ang sasakyan sa basement parking. Ipinagbukas siya ng lalaki ng pinto. Kapag kuwan ay inalahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya yun. Hindi na nito pinakawalan ng kamay ni Catherine habang magkaagapi silang tinutungo ang elevator at panay ang tukso ng mga daliri ng lalaki sa palad niya. He was playing with her hand, erotically. Lumalakas ang pagtahip ng kanyang dibdib. Nanunuyo ang lalamunan at nagiinit ang katawan. Rafael was making her want him. Inihahanda siya sa kung anuman ang posibleng mangyari sa pagitan nila kapag naroon na sila sa loob ng condo unit at aaminin niya. Nahanda na siya. This is my place. Ani ni Rafael na makapasok na sila sa loob ng condo unit at iminuestra ang kabuuan ng living room. Inilibot siya, pero madilim sa silid dahil sa motif na black at dark blue. Makakapal ang kortina at malamlam lang ang liwanag ng ilaw. Modern minimalist ang tema, pero hindi iyon gaano mapagtuunan ng pansin ni Catherine. Paano ang nakakadama siya ng pagpoprotesta? Binibitin siya ni Rafael, pinapatakam. Nakikita niya yun sa mga mata ng lalaki. Malinaw na ipinaparating na ito ang may kontrol sa sitwasyon. Binuksan ni Rafael ang isang pinto. Kapag kuwan, ay naramdaman ni Catherine ang pagdampi ng kamay nito sa lower back niya. Napapikit na lang siya. Iginiya siya nito papasok. Ang silid ko. Anito bago dinampot ang isang remote control at agad na nabuhay ang aircon. Katulad ng sa sala, madilim din ang ambience ng silid. Masyadong makakapal ang kortina kaya ni walang katiting na sinag ng araw na makapasok. Mayroong ilang libro sa isang rack, laptop na nakapatong sa bedside table, television set at sound system. Ang mga iyon at ang malaking kama lang ang laman ng silid. At ang malaking kamay animoy nag-iimbita. Order ako ng breakfast para sa atin. Kung gusto mo, pwede ka munang... Hinuli ni Rafael ang paningin niya at matiim siyang tinitigan. Catherine's stomach quaked at the intensity of Rafael's stare. Mag-shower. You can use my clothes. Mahaba pa magiging araw natin, Catherine. Shivers ran down her spine. Sige. Nalalagkit na nga ako. Ngumiti ang lalaki. Ngiting napakaraming kahulugan. Ngiting nagpatayo sa balahibo niya. Good. The shower is over there. May particular na pagkain ka bang gusto mong orderan ko? I am so hungry, Catherine. I am so hungry for you, Catherine. Iyon ang dating sa kanya ng huli nitong sinabi. Umiling siya.
Ikaw na ang bahala. Sige, lumabas na ng silid ang binata. Si Catherine naman ay nagtungo sa banyo. Napakalawak niyon at gawa sa granite tiles. Merong malaking bathtub. Sa isang rack ay nakasalansa ng mapuputing tuwalya. Ganoon din ang ruba. Clear glass ang pinakadingding na kabuuan ng shower room na alam niyang lumalabo kapag may gumagamit sa loob. Hinubad ni Catherine ang mga damit at pumasok sa loob ng shower room. Sinubukan niya ang temperature ng tubig. Maligamgam. She smirked. Mukhang mas kailangan niya ng malamig na tubig para patayin ang apoy na namumuo sa kalooban niya. Ilang sandali pa ay bumubuhos na sa katawan niya ang tubig. Kinuha niya ang sabon at dinala sa kanyang ilong para amuyin. Raphael scent. Nagsabon siya. Ipinikit niya ang mga mata at hinayaang gumana ang kanyang imahinasyon. Si Raphael, ini-imagine niya na ang lalaki ang nagsasabon sa kanya. Tumayo ang balahibo niya na maramdamang may mga matang nakatutok sa kanya. Nagmulat siya at dahan-dahang nilinga may-ari na mga matang halos bumaon sa mga buto niya ang titig. Unang nakita ni Catherine ng isang pares na mga paa. Her gaze moved upward to what seemed like a pair of endless legs that were clad in jogging pants. Puting sando ang nakita niya nakaharang sa malapad at matipunong dibdib. Tumaas pa ang paningin niya sa mga labi ng lalaki, sa ilong, hanggang sa tuluyan na siyang salubungin ng mga mata ni Raphael. She inhaled sharply. Ang mga mata ni Raphael ay tensyonado at nag-aapoy sa pagnanasa. Raphael? Nanuyo ang lalamunan ni Catherine. Wala sa sariling binitawan niya ang sabon. How was it possible that standing near a man like Raphael could make her blood race and keep her wanting? Nang humakbang si Raphael, tila may sariling buhay ang mga paa ni Catherine na sinalubong ang lalaki. Ang mga kamay nito'y kumubkob sa magkabila niyang pisngi, habang ang mga kamay naman niya ay pumaloob sa buhok nito. Both of them pulled each other more closely. Agad na nagtagpo ang mga labi nila sa isang mapusok at marahas na halik. Inalis ni Catherine ang kamay sa buhok ng binata at madaling hinagilap ang kasuotan nito para hubarin. Raphael helped her ease his sando. Kapag kuwan inapasingha pa siya ng marahas siyang isinandal ng binata sa malamig na tiles. Mariing sumabunot ang mga daliri ni Catherine sa buhok ni Raphael. Hinila niya ang binata hanggang sa mapatingala sa kanya. Alam nito kung ano ang gusto niya mangyari, and he claimed her lips hard. You are so ready for me, baby. I love that. Crazy about that. At hindi na napigilan ni Catherine na ibigay sa binata ang kanyang sarili. At pinagsaluhan nila ang bawat sandali ng oras na yun. Tumunog ang doorbell. Tumingala si Catherine sa lalaki. Raphael gave her a light, almost sad smile. Napakaliwanag mo, Catherine. Napakaliwanag mo. Sa unang pagkakataon, hindi ako napasok. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng lalaki. Ang gusto lang niyang gawin ay pawiin ang lungkot sa mga mata nito dahil naapektuhan siya niyon. Nag-aalala siya. Bumibigat ang puso. Para saan ba lungkot na yun? It was great. Anya sa kawala na masasabi. Bumalik ang kislap sa mga mata ng binata. It was. Muling tumunog ang doorbell. Then, he stepped into his jogging pants. Baka yan na yung pagkain in-order ko. Tapusin mo na ang paliligo mo. Ihahanda ko ang pagkain natin. Bago pa man makasagot si Catherine, ay nakalabas na ito ng banyo. Intriguing, bold, exciting, and a lot more mysterious. Napaka-misteryoso mo, Raphael. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.